come the word that has been planted in you and is able to save your souls. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning to everyone, and once again, welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And welcome also to our Pilgrim's Mass. Tuwing Sabado po, alas 9, alas 10. Magtataka po kayo, English ang misa. This is for our devotees, especially our international devotees. Because we know some of the Filipinos already abroad have children and grandchildren who have not been to the Philippines anymore. Hindi na marunong magtagalog. Baka kayo po, meron kayong anak o apo na doon na pinanganak sa ibang bansa. Maging ang asawa ng mga Pilipino na banyaga. And they have been requesting us so that they could pass the devotion to our dear Jesus Nazareno to their children, grandchildren, and to their spouses. And so we offer this Mass to them as well. And also, of course, hindi naman po talaga lahat magaling sa Tagalog, even those coming from the provinces. And we notice Saturday is also a day for those who would come from different places. And so this Mass is for you. And in a special way, we also remember in this Mass those who are still suffering from the floods, those who are still in the evacuation centers, those who are cleaning up their homes. We pray that their faith in the Lord be their strength during these difficult times, and our concern and charity be their consolation. Sa mga panahon ngayon ng matinding pagsubok, nawa ang ating pananalig, lalo na sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating maging lakas at pag-asa. Noon nga pong Miyerkules, sa kasagsagan ng bagyo, ay may dumating po dito sa simbahan na mag-asawa na galing pahong Bicol. Nagbiyahe sila ng halos 15 oras sumakay sa bus sapagkat hindi naman nila inakala na magkakaroon ng bagyo.
at pinag-ipunan nila na magkaroon pambayad pamasahe para makaluwas sa Maynila at makapunta man lang dito sa simbahan ng Quiapo. Sa katunayan, nung sila ipapalapit na dito sa Metro Manila at nabalitaan nila ang bagyo, hindi na sila makabalik at sabi nga nila, akala nila dahil nga po sa mga baha ay malamang sarado ang simbahan. Kaya't minabuti lang ng mag-asawa kahit man lang makahawak tayo sa pintuan ng simbahan. Sulit na ang ating pinag-ipunan at ang ating biyahe. 15 oras silang nagbiyahe at para sa kanila, makahawak lang sa pintuan ng simbahan sa tahanan ni Jesus Nazareno, sapat na. Ngunit laking gulat nila, laking tuwa nila na matuklasan nila bukas ang simbahan at tuloy ang misa. Kaya't sila'y pumasok, nagsimba, at laking tuwa rin nila na natuklasan nila maging yung pahalik sa likod ay bukas. Kaya nag-uumapaw yung kanilang kagalakan. At nung sila'y napadpad dito sa may opisina, ay sila'y hinatid din para mabasbasan ng kamay ng Nazareno. Umiiyak yung mag-asawa sapagkat sabi nga nila, pintuan lang ng simbahan na lang ang inaasahan namin. Doon na lang kami, masaya na ho kami. Pero hindi namin sukat akalain. Bagamat dumating yung bagyo, nakapasok kami, nakapagsimba kami, nakalapit kami sa paan ng Senyor, nabasbasan pa kami ng kamay. Iyak ng iyak yung mag-asawa. At nung sila'y inaalok pong kumain muna, sabi nila, hindi na po, kasi babalik na ho kami sa Bicol. Biruin niyo yun, 15 oras, nagsakripisyo para lang makapunta dito at makadulog sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan makapasok sa kanyang tahanan. Mga kapatid, pagdasal natin na ganoon maging marubdob at sana maging dalisay ang ating debosyon. In the first reading, we heard how Jeremiah reminded the people. Yung sa unang pagbasa raw, baliktad. Yung mga tao, kumpiyansang-kumpiyansa sa templo ng Panginoon. Lulusubin na sila ng mga kaaway. Pero kumpiyansa sila. Sabi nila, we will not be defeated. This is the temple of the Lord. Jerusalem will not be conquered because we have the temple of the Lord. Sayang, maganda sana yung umpisa. Kampante sila, kumpiyansa sila because this is the temple of the Lord. But Jeremiah said, kulang. May debosyon kayo pero gumagawa kayo ng mali. You're saying this is the temple of the Lord. You are proud of the temple of the Lord, but you're oppressing the poor, the stranger, the orphan. You are cheating your neighbor. You're sinning against each other. You're killing innocent people. Baliwala ang debosyon nyo kung hindi naman kayo talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos. And that is why the warning of Jeremiah became a reality. The temple of the Lord was destroyed. The people were conquered because it was not enough that they marvel at the temple of the Lord, but their faith is far from their lives. Malayo ang buhay nila
sa kanilang debosyon. Kaya mga kapatid, opo, ang daming deboto ni Jesus Nazareno. Ang daming gustong makalapit sa Kanya at nananalig sa Kanya. At lahat tayo kasama doon. At ipagdasal natin, maging dalisay ang ating pananampalataya. Siguro nga po, minsan may mga taong hindi na naniniwala. Sasabihin nila, punta ako sa simbahan, dami-dami nga masamang tao dyan sa simbahan eh. Kahit taong simbahan nga eh, hindi rin gumagawa ng mabuti. Yung mga namamanata nga eh, yung mga nagdedebosyon, siguro nga taas-taas ng kamay, sigaw ng biba. Pero ibang-iba naman ang buhay. Paglabas sa paglabas ng simbahan, ibang-iba ang ugali. And sometimes we are disheartened. But today, the gospel reminds us that is a reality. Evil exists, not because of God's doing, because the enemy of the Lord is also very persistent. And that is why we pray for vigilance. We pray for purification of our faith. Kaya wag ko kayong maiskandalo. Wag ko kayong panghihinaan ng loob. Oo nga po, maging sa simbahan. Dahil ang simbahan naman po talaga ay simbahan ng mga makasalanan. Lahat naman po tayo, ganun, di po ba? Hindi naman po tayo kailangan na tumingin sa ibang tao. Aminin natin, maging sa puso natin, sa buhay natin, nagtutunggali ang mabuti at masama. Sinungaling po ako kung sasabihin ko sa inyong walang masama sa puso ko. Sinungaling po ako kung sasabihin sa inyong wala akong kasalanan. Ako na po ang unang aamin sa inyo, sa puso ko, nagtutunggali rin ng masama at mabuti. The weeds and the wheat. Ang masamang damo at ang trigo. Kaya nga tayo nandito, di po ba? Humihiling tayo sa Poong Nazareno, tulungan tayo sa pagtutunggaling iyan, na ang manaig ay ang mabuti. Katulad ng mag-asawang yon, bibiyahe ng napakalayo, magsasakripisyo pa, gagastos para sa pamasahe. Hindi dahil alam nilang mabuti sila, kundi dahil alam nila, kailangan nila ang lakas ng Poong Nazareno. And we are all here with that humble confession. We can only win this battle by the strength of the Lord. We can only overcome evil by the mercy of God. That is why earlier, that was our first prayer. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Kaawaan niyo po kami, Panginoon, sapagkat tayo'y mga makasalanan. Sapagkat minsan sa buhay natin, pinapahintulutan nating magwagi ang masama, matalo ang mabuti. Pero naniniwala po ako, lahat ho tayo dito, gusto naman nating manalo yung mabuti, di po ba? Wala naman dito sigurong ang gusto mong manalo yung masama. Wala naman siguro dito gusto mong manalo yung bisyo. Pero alam natin minsan, parang boxing, Olympics na ngayon. Minsan natatalo tayo sa round 1. Pero bangon uli. Katulad ng Nazareno. Bangon uli. Tindig uli. Laban uli. Sapagkat kung meron mang hindi sumusuko, ito ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya ron sa mga tauhan, huwag niyo munang gapasin. Tignan na lang natin sa anihan. Isn't that good news for us?
Kung kapasin na tayo ngayon, naku, patay tayo. Baka ngayon, hindi ka pa nagkukumpisal. Pag ngayon ka ginapas, naku, baka saan tayo pulutin. Kaya kagising pa ngayon. Tingnan mo ngayon katabi mo, buhay pa naman yan. No? Sabihin mo sa kanya, may pag-asa pa. Ayan, tingnan mo, ha? May pag-asa pa. Kaya ka ginising ngayon ng Pong Nazareno para sabihin sa'yo, bangon, tuloy ang laban, kaya mo yan. Lalo na kung tayo lalapit ng may taimtim na puso sa Kanya. Kaya, do not lose hope. Do not lose patience. Sometimes, we are frustrated when the evil that we want to part away lingers. Di ba na minsan nakakaano yun dahil nagsusumikap ka, pero parang hindi ka lubayan ng tukso. Hindi ka tantanan. Nagpapakabait ka, maya-maya darating yung mga marites, patutukso ka makipagchismisan. No? Nagpapakatino ka, tapos, ayan, no? Gusto mong maging mabait, tapat sa misis mo, meron naman kasi kung sino man dyan. No? May asawa na, lubayan mo na. No? Huwag mo nang tuksuhin. No? Nagsusumikap na nga maging tapat sa pamilya. Nag-iipon na nga para sa anak. Aayain mo pang mag-inuman, magsugal. Pag may lumapit sa yung ganyan, sabihin mo, lumayo ka. Nagsusumikap ako, lumalaban ako, tumitindig ako, sapagkat nandyan ang Poong Nazareno na tumutulong sa akin makabangon muli. Let us pray for that hope, to keep alive that hope in our hearts. So that unlike the people during Jeremiah's time, we could say, the temple of the Lord, but not with inconsistency. Katulad ng mag-asawang nagpunta dito, nagsakripisyo, masabi natin, this is the house of the Lord. How lovely is your dwelling place. And because of your grace and mercy, O Lord, I will not surrender. I will not give up. And I will do everything so that the good may prevail, so that the grace and mercy of God will be victorious in my life, because I am never alone in this battle. Jesus, my Lord, is with me.